Balik din sa mga buntag Mindanao. Sa among gihisgutan ka ganihan ni Claude. Kitang tanan gusto magnegosyo na. Pero ang importante ani kung sakto ba ang pagkapili sa negosyo. Ikaw ba, Claude? Kung sa imong advice, ikaw may pinaka-successful sa ato duha na magnegosyo. Negosyo, syempre, dapat nakakay-passion sa imo ang gusto nga negosyo nga ibutang, no? Uga, syempre, dapat happy and energetic ka. Sama sa naitabong Make Grow Negosyo Happen, Make Grow Negosyo Fair nga hatod sa Enervon. Kanya ito, Siren. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Enervon. With Enervon, you can make happy happen. Human ang 8 kaadlaw nga Make Grow Negosyo Fair nga hatod sa Enervon Multivitamins ni Asenso Gyud ang atong mga happy negosyante. Tinanong namin, paano natin papalaganapin yung Make Happy Happen. Nalaman namin na very entrepreneurial yung mindset ng mga Davaoenyo. So naisip namin na bali natin tulungan yung mga negosyanteng Davaoenyo na palaguin ang kanilang business. Kaya nito tayo ngayon sa Enervon Grow Negosyo Fair sa Matina Town Square. Ug aron mas mudasig pa sila sa pagpamaligya, hiyatagan sila og challenge sa matag kategorya na food, clothing ug crafts. Ang negosyanteng dunay pinakataas nga halin, sulod sa 3 ka semana, makadawat og dungag nga suporta sa negosyo gikan sa Enervon. Klase-klaseng tinda ang nakita sa matag booth sa ato mga happy negosyante. Happy ug energetic nila nga giabi-abi ang mga mamalitay aron lang madungagan ang ilang halin. Dako kay siya ng tabang sa kuha in terms of exposure. People are starting to learn about us. Nakatabang yun siya. First, free ang bazaar. For 3 weeks na ako, naghan yun mga customers. Ang epekto sa Enervon Make Grow Remote na negosyo fair kay dako kaayo sa amo ang product na pabalo na mo sa mga tao nga naay mga 3D printed personalized item. Ang halina mo dako sad, okay sad siya. Ug kaniya itong July 6 mahibalaan ang mga winners sa Make Grow Negosyo Challenge. Si Miss Marilo Herondio ang tag-iya sa Freshco ang niangkon sa premyo sa food category. Sa crafts category, midaog si Miss Nice Lau, tag-iya sa baligyanan ug dulaan ang Game Cow. Ug sa ready to wear o RTW category, midaog ang Gretchen, nga gipanagiyahan ni Miss Gretchen Melody Te. Isip ganti gihatagan sa Enervon Multivitamins ang mga winners sa matag category ug 10,000 pesos isip dungog suporta sa ilang negosyo. We're very happy na kami ang nakadaog sa 10,000 pesos from Enervon. Dako kay nagtabang sa mua pangdagdag negosyo. Daghan kayong salamat kay giyatagan mi nila og higayon nga wala mi renta. Then at the same time nanalo pa gyud og 10,000. Daghan kay salamat. Grabe! Jud kayo ko ka-happy karon. Salamat kayo sa Enervon. Unta, mas daghan pa mong mga negosyante parehong ako ang matabangan ninyo. Enervon! Make happy happen! Niyasenso gyud ang atong mga happy negosyante tungod sa tabang sa Enervon. Duna na sila kalagsig ug dili na masakiton to make happy happen. Make happy happen with Enervon! Magagawa natin! Make happy happen! Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Enervon. With Enervon, you can make happy happen. Ang dami na pakamatay! Pasista! Pasista! May buntag ka pamilya, niyan ang mga balita sa News Patrol. Ikaupat nga sona ni Pinoy, gisugat og protesta sa lain-laing grupo sa Davao City. Bus nga gikargahan og mga tabla nga gidudahang gipalusot, naharang sa pulis. Gidudahang drug pusher sa Kapalong Davao del Norte, nadakpan sa pulis. Ug 16 ka mga parisan, dungang gipang kasal nga libre. Ug sa mga detalye sa mga balita. Di pa si Garbo sa Administrasyong Aquino ang paglambo sa ekonomiya ug pagligon sa serbisyo publiko sa katawan sa milabahing tuig atol sa iyang ikaupat nga State of the Nation Address. At ang detalye. Gisugdan ni Presidente Benigno Aquino III ang iyang sona sa pagpasalamat sa suporta sa katawan sa pagpaligon sa iyang programang Daang Matuwid, hinungdan sa pagligon sab sa ekonomiya ug paglambo sa serbisyong publiko. Hindi nga po nauubos ang mga Pilipinong handang makiambag
na siyang ugat ng pagbabagong tinatamasa natin ngayon. Ang strategiya, sagarin ang oportunidad para sa lahat, lalo na para sa mga mas nangangailangan. Sa miaging tuig, miabot na sa 4 million kabanay ang nakabenepisyo sa Pantawid Pamilya Program ug ang pagdaghan sa miyembro sa PhilHealth, pagtaas sa pangimpleo sa mga migraduate sa TESDA programs ug ang good news, apil ang nag-edad 18 anyos nga anak sa benepisyaryo sa Pantawid Pamilya Program makabenepisyo na sab sa abag sa edukasyon. Kaya nga po, sa susunod na taon, magiging saklaw na ng programa ang mga pamilyang may kabataang abot sa 18 taong gulang upang hanggang sa high school ay magpagtapos na sila. Apil sa gipasigarbo ni Pinoy ang abag sa gobyerno sa mga biktima sa Bagyong Pablo. Ginatinguhang mahuman ang 17,609 ka mga balay karong tuiga ug tapuson ang kinatibukang 53,106 ka mga balay sunod tuig. Target naman po natin may pagkaloob ang kabuang 53,106 na kabahayan para sa mga kababayan nating sinalanta ng Bagyong Pablo. Nasimulan na po natin ang pamamahagi ng mga bagong bahay nitong Mayo. Tatapusin po natin ang 17,609 na kabahayan bago matapos ang taon. Gipasigarbo sab niini ang malahutayng epekto sa Bangsamoro Peace Framework nga nakatabang pagpaligon sa kalinaw ug paglambo sa Mindanao nga nakitaan sa malinawong pagpatuman sa eleksyon karong tuiga. 9 na araw pa lang ang nakakalipas mula ng lagdaan ang ikalawang annex ng kasunduan. Kumpiyansa po tayong masusundan pa ito ng mas magandang balita sa lalong madaling panahon. Labing gipasigarbo ni Pinoy ang pagtaas sa GDP rate sa nasod gikan sa 6.8% niadtong 2012 ngadto sa 7.8% karong tuiga. Apil sa indikasyon niini ang pag-ila sa Pilipinas isip rising tiger in Asia, pagtaas sa export labi na sa mga electronics ug pagsaka sa ihap sa mga turista sa nasod. Sa panahong matamlay ang pandaigdigang ekonomiya, nagpamalas tayo na kahangahangang 6.8% GDP growth noong 2012. Nahigitan pa natin ito noong first quarter ng 2013, kung kailan naitala ang paglagong 7.8%, pinakamataas na recorded GDP. Pero nagpahimangno ng daan si Pinoy sa palasanon sa mga residente, labi na sa mga miyembro sa SSS, kay magdugang og 0.6% para sa kontribusyon sa matag miyembro aron mapalig-on ang benepisyo sa SSS. Kung magdadagdag lamang tayo ng 0.6% sa contribution rate, 141 billion pesos na agad ang may babawas sa unfunded liability ng SSS. Pero di lang tanan good news, kay gisabon niini ang mga opisinang nagpabiling dunay korupsyon. Gani, nagbahad siyang dili niya lungan hangtod nga masilutan ang mga korap nga mga opisyal. Atul sa SONA, giduso-sab ni Pinoy ang mga bagong balaudnon sama sa pag-amyenda sa Cabotage Law, Fiscal Incentive Rationalization Bill o Land Administration Reform Bill. Francis Magbanwa, ABS-CBN News. Gitanong sab sa SONA ni Pinoy kaghapon ang protesta sa mga consumer ug miyembro sa Save the Neco movement sa Davao del Norte. Bagsak ang grado nga ilang gihatag kang Pinoy. Si Claire Cornelio sa detalye. Nag-abot dinhi sa Daneco NEA office sa Apocon, Tagum City, Davao del Norte ang mga consumer members sa Daneco movement gikan sa lain-laing lugar sa Compostela Valley ug Davao del Norte aron ipakita ang ilang pagsupak sa National Electrification Administration sa pag-apil-apil niini sa Daneco CDA. Hingpit ng narehistro ang Daneco ngadto sa CDA. So wala na katarungan nga magpabilin pa sila sa NEA. Sumala ni Jolan Suazo, Secretary General sa Panalipdan SMR, nga mas bintaha sa mga member consumers nga anaa sila sa kooperatiba kay kada tuig mahatagan sila og dividendo nga dakong tabang sa mga miyembro. Magpadayon magiging kalihukan diya sa pag-reclaim sa tinuod nga kooperatiba kay 49,000 plus man ang miboto pabor sa CDA, no, sa referendum. So dapat paminawon sa gobyerno ang demokratikong tingog sa katawhan. Atol sa protesta, dinhi nasab gipagawa sa mga membro konsumante ug ubang leader ang ilang kadismaya kang Pinoy. Bagsak nga grado ang performance ni Pinoy kay wala nakasentro sa masa ang programa sa presidente ug walay kalahian sa ubang presidente nga puro panaad. Kung bagsak ang 5
mas bagsak pa siya, no? Tres ang ihatag. Gumikan kay daghan na kay siya gipangsulting daang matuwid apan wala niya natulid. Iskutan ng utilidad sa electricity, privatization. Mo po niya gibuhat ni Gloria Macapagal Arroyo. Para na mo bagsak na siya sa iyang service amo ang ihatagan niya dakong pagtagad ang mga dagko raman nga manegosyante. Si Neneng Cosco sa Mako Comval, nakulangan siya sa mga programa sa edukasyon ug panginabuhian, hilabi na sa bukid. Among pag-uma, walay kuan sa amo ang panginabuhi kay pait kaayo. Samtang si Rowena Lunggakit, mihangyo og dugang programa sa panglawas og dili i-privatize ang mga hospital aron makabarato silang mga kabus. Ana lang ko sa number 4. Para na mga kabus ma'am, dili man jud mi maka-afford ato. So, mao na usa sa among mga panawagan nga ibawal dyan ang privatization. Hagit sa grupo nga magpadayon ng ilang mga lihok protesta isip pampukaw sa mga saad nga nalubong sa limot sa administrasyong Aquino. Claire Cornelio, ABS-CBN News. Giatangan sab sa mga Dabawenyo ang sona ni Pinoy kagahapon. Pipila sa mga Dabawenyo ang dismayado kay wala na apil sa mga prioridad nga balaodon ang ilang giatangan. Ang detalye. Samtang nagupitog buhok, mitanaw sa sona ni Pinoy ang mga barbero sa usa ka barbershop sa Ecoland, Davao City. Hasta ang mga nagpagupit, seryoso sab sa pagpaminaw sa mga giyagyag sa presidente. Giganahan pag-ayo ang clerk nga si Henry sa maayong balita ni Pinoy, labi na sa edukasyon. Ang ako alaunta tong gipangsaad niya sa iyang speech of the State of the Nation address, iyang pangbuhat o katong wala pa niya na buhat para sa tuwing daan buhaton na niya. Bisan giingon sa presidente nga may baba ang rice importation sa Pilipinas. Dismayado ang cashier nga si Bless. Ilabi na nga wala na apil sa sona ni Pinoy ang pagbaba sa presyo sa bugas, produktong petrolyo ug mga palaliton. Ito sa 855,000 metric tons. Noong 2012, 500,000 metric tons na lang. At ngayon 2013, ang pinakasagad na nating aangkatin kasama na ang pribadong sektor ay ang minimum access volume na 350,000 metric tons. Dismayado sab ang National Union of Journalists of the Philippines kay hangtod karon wala pa nahatagan og hustisya ang Ampatuan Massacre ug wala pa napasar ang Freedom of Information Act. Vina Aranata, ABS-CBN News. Sa laing balita, bus nga gikargahan og mga ginabas nga kahoy sa Davao del Norte ang naharang sa mga pulis. Exclusive si Claire Cornelia sa detalye. Gi-impound dinhi sa Kapalong Police Station kining usa ka unit sa bus sa VBA Transport human naharang sa checkpoint sa Barangay Magsaysay, Kapalong, Davao del Norte Sabado sa gabi kay gikargahan og klase-klaseng tabla. Gikan sa Barangay Pinamuno, San Isidro, Davao del Norte ang bus sanglit walay mapakita nga dokumento ang mga karga niining kahoy. Gitanggong ang bus o gipang-aresto sa pulis ang driver nga si Reggie Abundiente og helper nga si Noli Pipito. Hasta sab ang nagpailang tag-iya sa kahoy nga sila Ramil Sulaiman ug Edwin Salibio. Paspas ang iyang speed, so nag-give chase ang atuang isa ka patrol, and eventually kami diri na nag-establish og checkpoint sa may Magsaysay na verify na mo ning bus ug na-control ning bus. Karga nilang kahoy without proper transport documents, clearly a violation sa atuang EO 23. Rason sa tag-iya sa kahoy nga mga tinumba na sa Bagyong Pablo ang mga kahoy nga ilang gikarga. Tumba sa Bagyo daan, gipotol na mo. Nya gi-slice. Masayod gud niya gumikan sa kalisod pud ma'am kay wala man puy lahi manginabuhi ang mga tao dito kay may apektado sa bagyo. Gibutyag sa mga nadakpan nga klase-klaseng kahoy sa mahogani, jamelina ug durian ang ilang ibaligya. Giatol sa mga nadakpan nga gabi ibiyahe ang mga kahoy gikan sa munisipyo sa San Isidro padulong sa Tagum City aron ibaligya unta. Ug sa investigasyon sa DNR, mukabat sa 111 ka mga klase-klaseng tabla sa kahoy ang naa diri sulod sa bus. Sa accounting og scaling sa DNR, mubalor sa kapin 35,000 pesos ang 1,000